Grabe, hindi na nga ulit ako magkanda-ugaga kanina dahil sa dami kong ginagawa tapos meron pang batang maliit na talaga namang buntot ng buntot sa akin. May natira pa nga kaming ulam kagabi kaya ito ininit ko na muna dahil yan nga ang ipapaulam ko sa dalawa kong anak. Sabi ko naman sa inyo, basta may ginagawa ako, hindi talaga mapakali tong bunso ko. Dahil sa totoo lang gusto niya nasa kanya lahat ng attention ko. Ayaw na yata niyang kumilos ako dito sa bahay. Eh kapag hindi naman ako kumilos, ano na lang mangyayari dito sa bahay? Sino magluluto? Sino maglalaba at maglilinis ng buong bahay? Tapos eto namang asawa ko, bumili nga pala siya ng isda at ang lalaki nga nitong nabili niyang hiwas at sabi nga niya ipaksiw ko nga daw. Tapos ang bunso ko naman, inilagay ko muna sa high chair niya para hindi makabuntot sa akin at ayun, iyak ng iyak. Hindi ko naman siya pwedeng kargahin habang nagagayat ako ng mga sibuyas at bawang. Tumitigil din naman siya sa pag-iyak kaya lang tawag nga ng tawag sa akin. Pero andyan lang din naman siya sa harap ko para kitang-kita niya pa din ako. Pinuyat pa naman niya ako kagabi dahil nagising ba naman ng 2:00 ng madaling araw at nag-iiyak. Siguro nananaginip siya na baka iniwan ko kaya ayun, sobra talaga yung iyak niya. Tapos itong hiwas, 4 na piraso nga lang ang pinaksiw ko dahil malalaki naman to baka mamaya hindi na naman maubos. Nang maisa lang ko na nga ang isda, ito nga't pinaliguan ko na tong bunso ko. At sa likod nga ng batang presko at mabango, may isang nanay na mabantot at hindi pa talaga nakakaligo. Kung sa gabi naman maliligo na ako, napakalamig naman, sobrang lamig talaga dito sa amin. Bago pa makaligo, kailangan muna patulugin. Dahil ang hirap talaga dahil hanggang sa CR talaga sinusundan niyan ako. At ayun nga, pagkatapos ko paliguan ng bunso ko, yung pangalawa kong anak naligo na mag-isa dahil hindi na makapag-antay sa akin. Hinanda ko na nga ang pang-lunch ng panganay ko, tapos eto nga't magluluto ako ng pancake, pambaon naman ng pangalawa kong anak, at pang merienda na rin nila pagkalabas sa school. Madali lang naman tong lutuin dahil etong mix na ang binili ko, bali nilagyan ko nga lang ng 1 pirasong itlog. Para naman maiba naman ang baon ng pangalawa kong anak dahil palagi na lang siyang bumibili ng biskwit. Maaga pa din naman ang mga oras na yan pero nagmamadali pa din talaga ako dahil baka mamaya magligalig na nga yung bunso ko. At para hindi ko na kailangan pa maglagay ng kung ano-ano kagaya na lang ng margarine at saka asukal, nilagyan ko na nga lang ng cheese etong pinaka-pancake. Nakaluto din naman ako ng 8 piraso tapos kung alin pa yung pinaka-panghuli, yun pa ang mas madaming cheese. Yung bunso ko naman para hindi buntot ng buntot sa akin, binigyan ko ng mangunguya. Tapos etong pangalawa kong anak, binihisan ko na para pagdating ng asawa ko at susunduin siya, idiretso na. Tapos maya-maya nga lang din, naluto na nga din itong pinapaksiw kong hiwas. Nako, akala nyo lang napakadali lang ng ginagawa ko pero sa totoo lang, hindi na talaga ako magkanda-ugaga dyan dahil yung bunso ko buntot ng buntot sa akin. Mayat maya talaga siya nagpapakarga tapos kapag nawiwili na ulit siya sa pinapanood niya, ayun, tutuloy ko na ulit yung ginagawa ko. Tapos eto nga't naluto na tong pancake na niluluto ko kaya hinango ko na para nga maihanda ko na din ang pambaon ng anak ko. Nagustuhan nga din ng asawa ko siguro dahil may cheese kaya ayun, pinadala ko sa kanya ang 3 piraso tapos 2 naman sa pangalawa kong anak. Kaya kami ng panganay ko, tig-isa lang yung natira sa amin kaya nabitin kami. Kaya sa susunod na magluluto ako, dadamihan ko na talaga yung lulutuin ko. Tapos etong panganay ko, hindi ko pa pala nasusuotan ng sapatos kaya sinapatusan ko na muna at maya-maya lang dumating na din ang asawa ko para sunduin na siya at ihatid sa school.